Hi guys! Good morning, good afternoon, good evening. RJYC Vlog here. So ito nga, breaking news. Claire Castro natagpo ang walang utak. Breaking news po yan Si Claire Castro po ay natagpo ang walang utak. At nailipat sa dinakdakan yung utak niya. Bakit po kanyo? Kasi po, ang lakas ng loob niyang questionin yung walang kamatayang confidential funds na naman na hindi sila maka-move on sa confidential funds ni VP Sara. Na napakayabang niya na umuwi na raw at magtrabaho naman daw sa Pilipinas. Alam mo ba ikaw, Claire Castro, naiintindihan naman namin kung hindi ka mahal ng tatay mo. Kaya napaka cold-hearted blood mammals ka. Naiintindihan namin kung wala kayong relasyong mabuti ng tatay mo. Pero hindi ko naman ina-expect na ganun ka pala ka-heartless. Na instead na magkaroon ka ng sympathy sa taong pinakulong nyo at ibinenta nyo sa mga dayuhan, napakayabang mo pa. Kaya akala mo kung sino ka. Alam mo ba na si Claire Castro ay natagpuang nag-anyong aso? Bakit po? Kasi po, nung siya po ay nag-anyong aso na, ganito lang po ang trabaho niya sa Malacanang. Ow, ow, ow! Ow, ow! Ow, ow! Laging kumakahul lang. Taga-kahul lang ng Malacanang. At lagi naman sinasabi niya, opinion niya. Di ba dapat ang sinasabi niya kung ano yung opinion ng Malacanang o ng presidente? Laging sinasabi niya yung opinion niya. Hindi naman importante yung opinion niya. Ay, naging taga-kahul na lang yun Mainit ang ulo niya sa mga Duterte. Ano kayang ginawa sa kanya ng mga Duterte? Sa pagkakaalam ko, hindi naman siya inaano ni PRRD. Siya lang ang nagdesisyon na maging aso siya. Siya lang din ang nagdesisyon na maging kalaban siya ng mga Dutertes. Alakalain mo yung nagtrabaho ka ng husto at nag-aral ng husto para maging abugas siya. Tapos at the end, magiging aso ka lang pala ng Malacanang. Galing, di ba? I feel sorry for this lady. Like, you know, working hard to be a lawyer and studying hard to be a lawyer and like, you know, doing your best to be a good person and as somebody else, and then pipiliin mo lang palang maging aw-aw-aw aso ng Malacanang na kahit mali na yung pinagsasabi, okay lang. Na kahit magsinungaling lang ng magsinungaling, okay lang. Yun lang, ganun lang ang ginagawa niya, magsinungaling lang. Kaya siya po ay officially natagpuang walang utak. Dahil yung utak niya po ay lumipat sa dinakdakan. At natagpuang nagkatawang aso. Dahil yan po nangyayari ngayon kay Claire Castro. Nagkatawang aso at nalipat ang utak sa dinakdakan. Isipin mo yung magiging abogado ka, tapos papayag ka lang maging aso at taga-kahol ng isang pamilya na wala namang atraso sa'yo at wala namang ginawang masama sa'yo, na wala ka nang gagawin kundi batikusin sila. Ano ka? Inalo ka lang, pinanganak ka ng magulang mo para maging kontrabida lang sa buhay ng isang pamilya Duterte? Anong klase yan? Nag-aral ka pa. Pinahirapan mo pa yung magulang mo. Baka yung magulang mo, pinagpaguran pa nila yung pagpapaaral sa'yo, tapos magiging salot ka lang pala sa Pilipinas. Ano ba yan, Claire Castro? Sa totoo lang, mas madami talaga ang utak ng dinakdakan kesa sa'yo. Kasi kahit kabobohan na, sinasabi mo, pasensya na. Nagiinit kasi yung ulo ko sa'yo kasi napakayabang mo. Napakayabang mo na isa ka lang namang vlogger na dati walang ginawa kundi bumatikos lang ng bumatikos sa mga taong gumagawa ng mabuti sa bayan. Ang pinagtataka ko, ano bang atraso sa'yo ni PRRD o ni VP Sara? Adik ka ba? Yan ang malaking adik ka ba o kriminal ka ba? Kasi ang alam ko, ang nagagalit lang sa mga Dutertes, mga adik, mga kriminal,
Yan. Mga lumalabag sa batas, mga masasamang tao, mga sinungaling, yan. Normally, yan ang mga nagagalit sa mga Dutertes. Kaya ang tanong ko lang naman is, isa ka ba dun? Kasi ang alam ko lang, maliban sa nagkatawang aso ka na dahil wala kang ginawa kundi kumahol sa mga Dutertes at taga-kahol ng Malacanang, na hindi mo namamalayan na ang chip mo na, isa kang lawyer, pero yung pinag-aralan mo, tinapakan mo na sa lupa. Yan ang katotohanan, Claire Castro. Sana marinig mo tong sinasabi ko para kung ikaw man ay hindi pinapangaralan ng magulang mo na mali ang ginagawa mo at mali ang pambabatikos mo sa kapwa mo at mali ang kawalan mo ng puso at sympathy sa kapwa mo tao, ako na lang magsasabi, okay? Ikaw, Castro, Claire Castro, alam mo bang kapangalan mo pa yung anak ko? Pero sa ngayon, di ko na siya tinatawag na Claire kasi naaalala ko yung pagmumukha mo. Pag tinatawag ko siyang Claire, pinangalanan ko na lang ng iba. Sa ako na lang ibabalik yung pangalan niya pag wala ka na dyan. Dahil yun ang masasabi ko sa'yo. Nagkatawang aso ka na dahil taga-kahol ka lang ng Malacanang sa mga Dutertes. Hindi mo namamalayan, nagiging chip ka na. Nagiging isa kang poste na walang silbi. Ganon. Na ang gagawin mo lang, aw, aw, aw. Ganon. Aw, aw. Kahol ng kahol sa mga Dutertes. Tapos, kahit katangahan na yung pinagsasabi, kabobohan na, yung pinag-aralan mo as a lawyer, hindi mo na na-adapt. Hindi mo na i-share sa mundo yung katalinuhan ng utak mo kung meron man. Kasi pinili mo nang magpakababa, mawalan ng dignidad, prinsipyo at paninindigan dahil ang pinipili mo ay mang-api ng kapwa. Yan ka na ngayon. Wala kang ginawa kundi kumahol sa mga Dutertes. Akala mo ba kinakaganda mo yung ginagawa mo? Isa ka na sa kinamumuhian ng bansang Pilipinas and all over the world ng mga Filipino communities everywhere dahil sa pinaggagawa mo. Kasi wala kang nababalita na maayos dyan. Wala. Ang binabalita mo lang puro pangkahol, puro lang sa mga Dutertes. Wala ka pang binabalitang magandang nagawa ng presidente mo. Eto, I challenge you. Since you were talking about confidential funds na sinasabi mo na ipaliwanag ni VP Sara, dahil sa mangmang ka, ako na magsasabi sa'yo, na explain na ng COA, na clear na nila si VP Sara na okay yung paggamit niya ng confidential funds niya. Dahil kayo, bitter kayo, ginagamit nyo yan para sirain si VP Sara. Ito ang challenge ko sa'yo. Tanungin mo yung amo mong bangag na nasa tabi mo na dahil sa kanya naging bobo ka na, tanungin mo siya. Saan niya dinala yung 4.5 billion? Billion ang pinag-uusapan dito hindi 69 million. Kasi yung tinatanong nyo kay VP Sara, 69 million lang yun. Yung tinanong ng COA. Okay? Para sa kaalaman mo. Kasi mangmang ka, hindi mo rin alam yun. Okay? Hindi siya 125 million. 69 million lang yung tinanong sa kanya. At nasagot na niya yun. At nung sinagot niya, na-clear na siya. Okay na. Okay? Ngayon, itanong mo dyan sa amo mong bangag, saan niya dinala yung 4.5 billion at umihingi pa siya at ginagawang 10 billion yung confidential funds niya, saan niya dinala na ngayon ang gulo-gulo ng Pilipinas. Sige nga, nagkalat ang mga droga, nagkalat ang mga pusher, nagkalat ang mga addict. Ang gulo-gulo ng Pilipinas, may patayan pa sa Boracay, meron pang kinidnap na ibang lahi. Hindi ba dapat mapayapa ang Pilipinas dahil ang laki-laki ng confidential funds ng amo mong bangag, Claire Castro? Hindi ba dapat tahimik ang Pilipinas dahil meron siyang mga intel para supilin ang masasamang tao? Pero saan niya dinala? Itanong mo yan sa amo mong bangag. Alam mo, nanggigigil ako sa'yo Nanggigigil ako sa'yo kasi wala kang puso. Papauwiin mo agad si VP Sara at kung ano-anong pinagsasabi mo, nakita mo na nga nahihirapan na sila sa sitwasyon nila dahil sa kagawan ng amo mong adik.
Ginigigil mo ako ha? Ikaw, Claire Castro, napakamangmang mo. Sabi nung kasama ko, wag ko daw gamitin yung tanga. Pero sige, bugok na lang. Napakabugok mo. Wala ka pang puso. Dati, bugok lang. Ngayon, wala ka ng puso. Wala ka pang utak. Wala lahat sa'yo. Dahil taga-kahol ka lang ng Malacanang. Okay? You listen to me. Everyone share this video hanggang sa makarating kay Claire Castro. Wala siyang utak. Walang puso. Nagkatawang aso na siya kasi kahol lang siya ng kahol sa mga Dutertes. Ginawa lang siyang taga-kahol ng kahol ni Bangag. At proud na proud siya. Proud na proud siyang ginagawa niya yan sa kapwa niya tao. Akala niya kinaganda niya. Ang pangit mo na bruha ka. Actually, meron kang itsura pero yung ugali mo nag-iba Dati, akala ko matalino ka. Pero ngayon wala namin. Mas madami pang utak sa'yo yung dinakdakan. Alam mo ba kung ba't nanggagalaiti ako sa'yo? Kasi sayang yung pinag-aralan mo. Isa kang lawyer, tas pumayag ka lang maging aso. Yes, you are aso now. Kahol ka lang ng kahol sa mga Dutertes. Yan lang ang purpose mo dyan. Like you are nobody to Bongbong Marcos. Subukan mong kumaliwalang, wag mong sundan yung sinabi niya. You're gonna be nobody. Trust me. Dahil ganyan sila magtapon ng tao. Pag hindi na nila papakinabangan, tatanggalin ka na nila. At ganun ka, Claire Castro. Naging aso ka na lang. Lawyer kang naturingan, ibinaba mo ang pagkatao mo para lang sa ano? Sa lapi? Ano pa? Para magposisyon, ano pa? Para makilala ka ng taong bayan. Yes, kilala ka ng taong bayan sa pagiging aso mo sa Malacanang. Yes, you are! Pag umuwi ka sa bahay mo, anong pinagmamalaki mo sa bahay nyo? Happy ka? Masaya ka? Yan trabaho mo, kinakasaya mo, kinaka-proud mo? Na ang ginagawa mo lang is kumahol ng kumahol sa kapwa mo Pilipino? Ha? Happy ka? Haka-stress, my gosh. Sasabihin mo, umuwi ka, blablabla, ano yung confidential mo, utot nyong lahat dyan. Bago kayo maggaganyan at magkakahol ng ganyan, tanungin nyo muna yung amo nyong mas marami pang kinurakot, okay? Bycam, PhilHealth, Maharlikan Funds, ano pa? Ha? Yung mga kinoconstruct daw kuno nila at ginagawa nila na wala namang nangyari. 550 billion flood control. Asan? Asan? Matalino kayo, tanungin nyo yan sa amo nyong magnanakaw. Kaso nagiging mangmang na kayo dahil sunod kayo ng sunod sa maling tao. Ang lalakas ng loob nyong magtanong ng confidential funds sa iba, ang lakas ng loob nyong magbintang ng pagnanakaw, yung magnanakaw na mas malaki pang ninakaw, ang daming ninakaw, laging nagnanakaw, nakaw ng nakaw, nasa tabi nyo lang, mga hindot kayo. Nakaka-stress. Alam nyo ba kung kahit na sabihin nyo nang hindi nyo pinapatay ng physical ang mga tao, pinapatay nyo na sila dahil sa kahirapan. Okay? Kahit yung amo mo, sabihin niya na hindi mo kailangan dumanak ang dugo para sa utot nyo. Pinapatay nyo ang mga Pilipino, ginugurgur nyo sila. Dahil sa pinapahirapan nyo sila lalo sa kakanakaw nyo ng pera nilang pinaghirapan nila. Kaya ang kakapal ng mukha nyo dyan. Lalo ka na ikaw, Claire Castro, nagiging instrumento ka ng isang evil person. Nagiging instrumento ka ng isang taong nagnanakaw, nagsisinungaling at traidor na tao sa bansang Pilipinas. And you become an instrument to that kind of people. Anong tawag sa'yo? Maliban sa aso, anong tawag sa'yo? Kaya magbulay-bulay ka nga at huwag ka masyadong mayabang. Intindi namin kung hindi ka mahal ng tatay mo. Hindi ka ba mahal ng tatay mo? Kasi alam mo na si BP Sara, she was there to support his dad for what are the mess you guys did to his dad. Yung kalokohang pagtatraidor na ginawa nyo kay PRRD, nandun yung anak.
Okay? Kung sa tatay mo gawin yan, di mo ba siya ipagtatanggol? Di mo pupuntahan? Kung boba nito eh. Hindi ka mahal ng tatay mo? Ha? Hindi mo mahal tatay mo? Kung hindi kayo nagmamahalan mag-ama, huwag mong idama yung ibang tao. Tanga naman itong babae na to. Ano, kahul ka lang ng kahul dyan? Akala mo kinaganda mo yan? Hindi mo kinaganda yan. Ang pangit mo, promise. Ang pangit na ng itsura ng pagkatao mo. Hindi yan mukha mo. Yan pagkatao mo, ang dungis mo na. Bakit? Kahul ka ng kahul sa mga taong walang ginagawang masama sa'yo. Inano ka ba ni Bibi Sara? Inano ka ni PRRD? Adik ka ba? Tanong ko, adik ka ba? Pusher ka ba? Kriminal ka ba? O kasi pag nagagalit ka sa mga Dutertes, yan yun. Yan ang mga characteristics at ugali at mga ginagawa nyo sa buhay. Alam mo kung ba't nagigigil ako sa'yo? Ha? Nang buong isang bayan ng mundo ng mga Kapilipinuhan ay nagagalit sa ginawa nyo kay PRRD. Tapos napakayabang mo pa na taga-kahul dyan. Imbis na itikom mo yung bibig mo habang ginagawa ng paraan kung paano matutulungan si PRRD, nambubwisit ka pa talaga. Buwisit ka eh. Buwisit kayong lahat dyan. Nambubwisit pa kayo. Ha? Guys, share this video hanggang makarating dyan kay Claire Castro na mangmang na naging aso na lang. Para maintindihan niya, itsaksak niya sa baga niya at sa kokote niya. Na ganyan na lang siya, naging aso na lang siya. Attorney na tinapakan ang moralidad, ang professional niya as a attorney. Ang pagkatao niya, tinapak-tapakan na niya para lang maging aso ni Bangag. Yes, you are just a doggy-doggy aw-aw-aw. Okay? Taga-kahol ni Marcos sa mga kalaban niya. Kahit kailan, wala ka pang binalita dyan na ginawang mabuti ng amo mo. Kailan ka nagbalita ng mabuti dyan sa amo mo? Wala! Wali! Puro kasinungalingan lang ang sinasabi mo dyan. Nung last time, yung kay Lisa, sabi mo nandyan na. Sinungaling ka, wala pa dyan si Lisa nung time na yon. May nakakuha ng video sa kanya. Tapos yung mga ginagawa nyo dyan sa pictures ni Lisa Tanas, ini-edit nyo. Tinatarantado nyo ang taong bayan ng ganyan. You just easily do that like as if it's nothing. Okay? You are all full of BS. Lahat kayo dyan. Kasama ka na. Number 1 ka kasi ikaw ang taga-kahol. Naturingan kang lawyer, ang utak mo nasa talampakan na. Pati puso mo dinurog na rin. Para sa posisyon, akala mo kinaganda mo yan? Akala mo nire-respeto ka ng tao dahil yusek ka? Patawa ka, girl! Walang rumirespeto sa iyo at sa inyong lahat dyan. Dahil hanggat hindi kayo marunong magpakatao, hanggat niloloko nyo ang taong bayan, hanggat ninanakawan nyo ang maliliit na tao, hanggat nagsisinungaling kayo ng paulit-ulit, hindi kayo makakakuha ng respeto at pagmamahal sa taong bayan. Isaksak nyo yan sa kukote nyo, okay? Sabihin mo yan sa amo mo. Sabihin mo yan sa amo mo. Walang nagmamahal sa inyo maliban sa mga kagaya nyo rin ang likaw ng bituka. Okay? Stress mo ako, bruha ka.